Guys, welcome in this channel. This is a general reading for the light of your energy at this time. You are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. My living hope, Jesus Christ, my living hope. Wow, right now you are stable, secured, walang pa-outbalance sa'yo, walang makakuha ng sa'yo, makip mo yung sa'yo right now para bang maring nag-umpisa ka na maging frugal or you're a frugal person na talaga. Na hindi ka gastador kasi Four of Pentacles is a sign of stability na keeper ka ba, no? Pagdating sa relationship, keeper ka din. Yung ganun ba? You know how to keep and save. Yung ganun. And hindi ka stagnant ngayon, no? You can do whatever you want to do. You can go wherever you want to go. Ganon. And hindi ka na trapped. You're not being trapped, or hindi ka na stagnant kasi yung pag na-stagnant ka parang ka na-trap di ba? Parang hindi ka makakilos, parang limitado ang galaw mo, limitado ang magagawa mo, or you're parang restricted ka din pag na-stagnant ka, di ba? So, ganyan, no? Parang may naglilimit, may nagkukontrol sa'yo pag na-stagnant ka. So, you're like a victim din, no? Pagka ganon. So, right now, you're not stagnant. Nakarecover ka na from stagnancy. And, yun nga lang, sa ngayon ay hindi kompleto yung buhay mo. Maring hindi man ganon ka prosperous, or hindi man ganon ka, hindi siya kompleto. Maring may kulang, no? You're not living a complete life. And, ano pa? Malay mo soon, magbago ang sitwasyon. Hierophant. Merong hindi makapunta sa'yo. Merong hindi nagtatagumpay sa mga plano. Maring ikaw to, hindi ka nagtatagumpay sa plano mo. Hindi ka nakapag-travel sa gusto mong puntahan. You're not so brave na puntahan ang gusto mong puntahan o gawin ang plano mo, o hindi ka nag-succeed na makapunta sa ibang lugar, lalo kung doon mo gustong tumira at mag-settle down, ganun ba? Hierophant. You're respected, and para bang pwede ding parang priest, or basta you're respected, maybe as someone na mataas yung status in society, or pwede ding sa kaalaman mo siya spiritual kasi the Hierophant yan, or else ay dahil sa pwede din kung your servant sa simbahan nyo, or else ay pwedeng priest, or else ay mataas yung posisyon mo kung saan man, or pwede din yung Hierophant dito sumusunod ka sa mga rules, no, and regulations, like sa rules ng gobyerno, rules ng simbahan, kung alin man dyan yung maka-relate kayo, maka-resonate. Sumusunod ka sa mga patakaran, yung ganon. Hindi ka unorthodox. And more information sa'yo, in-embody mga energy ngayon.
Faith. So, meron kang faith. May pananampalataya ka saan? Sa God, sa Diyos, ganon. And meron kang mission, while you're doing your mission, ay supported ka naman, no, ng kalangitan. Maring nagtuturo ka about spirituality and you're being respected. You're respected for doing that, no? For doing that, yung kung may ganyan kang ginagawa. Pero kung hindi ka man nagtuturo about spirituality, ay maring sumusunod ka sa mga rules, yung mga ganun patakaran, like rules sa gobyerno, rules sa simbahan, rules ng God sa Bible, yung yan. So, yan. And habang ginagawa mo yung mission mo, patuloy ka din naghihili. Mas lalo kang lumalakas at naghihil at nag-rejuvenate. Mas lalo kang para na ma-master mo yung yung ability mo to heal and yung kung ano yung kaya mong gawin, no? At mas lalo kang naging biyasa sa iyong yung pag-carry ng iyong mission. Yan. Mas lalo lumalaki siguro ang iyong faith. Yan. And then, actually, you're protected talaga. You're surrounded by loving light, no? Protected by light, by liwanag. Kasi, lalo't may mission ka, you're isa ka sa mga, spiritual teacher of God, no? Na matunay na servant of God, na maring ko ikaw isa sa mga nangangaral, isa sa may kinikaring mission from God, no? Kung ano man yung mission mo from God, ay suportado ka and protected and may nakatutok sa'yo na liwanag na kahit papano. Yung alam yung protektado ka, no? Yung gano'n. And balance and powerful, strong yung iyong aura, your body and your mind, no? Na walang blockage sa communication ng body and mind mo. Kasi, yung isip kasi may sinasend yun siyang messages. Like, kung meron kang abutin, no? Naisip mo abutin yung isang bagay, yun. Parang send na message ng isip mo, ang katawan mo, ang kamay mo, na abutin mo yung isang bagay. Yung ganun ba? Walang blockage, hindi siya nabablock, hindi siya hindi siya black or parang madali lang, madali siguro maliksi ganyan, or parang walang black, walang energy clogs sa iyong chakras, yan, pagkaganyan, no? So, anong next na mangyari sa'yo soon? Makita ng maraming tao na ganito ka. How pure you are, no? Makita, makita ng mga ilang tao lang na ganyan ka. Baka ganun, na ganyan ka. Let's see. Hindi. Makita ng person mo na ganyan ka. Person mo lang makita na ganyan ka, no? Na may kinikerry kang mission, no? And parang ka nakatali sa mission mo. And parang nakapiring yung mata mo kasi para yung ganito, parang wala kang freedom ba? Nakasunod ka sa kung ano yung dikta sa'yo, kung ano yung tinatawag na divine plan. Parang wala ka sa yung ikaw talaga, parang hindi ikaw yung ikaw talaga, na hindi mo kontrolado yung sitwasyon, yung mga mangyayari sa buhay mo, sumusunod ka lang sa divine plan. Yung ganun siya, guys, and makikita yan yung katotohanan ng person mo and how pure you are. And kasi meron kang kinikiring mission, mahirap siya explain, pero di ba kahit yung mga prophet sa Bible, nahirapan din talaga, no? I-caring ka nilang mission kasi pag kinukorek nila yung mga tao, winawarningan, nire-reveal ang katotohanan, madaming galit sa kanila, no? Pinagbabato pa nga. Oh, grabe. Kasi ayaw ng mga tao ng koreksyon, ayaw nila ng warning, ayaw nila ng i-reveal yung katotohanan. Oh. Nabuking man daw sila. Kaya ganun. Kaya mahirap siya i-carry yung mission, kagaya na lang kay Prophet John. John sa Bible lang.
na pinakain ng scroll o libro na galing sa langit ng anghel. Yan ay truth. Para siya mag-reveal ng truth. Kung ano yung katotohanan galing sa langit. Hindi talaga pleasant and comfortable to feel and hear. And hindi pleasant to hear yung katotohanan galing sa langit para sa maraming tao. Maliban na kung ang makarinig niya yung mga tao na hindi prideful. Yung mga tao na aminado sa pagkakamali nila, na willing na accept yung correction at warning at katotohanan. So, ayan. And tingnan nyo guys, makikita din ang person mo na nakatali ka. Saan? Sa mission mo. Wala kang control, wala kang ganun yan siya. Wala kang sample na lang sa akin guys Sabi ko kasi, ang hirap kasi pag may kinikiri kang mission from God. Wala ka talaga magawa guys. Kasi wala ka talaga magawa kasi napatunayan ko yung sarili ko Bakit ko nasabi yan? Na may mission ako from God. Bata pa ako, pinapakitaan ako ng ganung vision. Vision. Diba yung iba kinikwento ko sa inyo. Tapos, sinabi yan sa akin ng God, pagtungtong ko ng 30, mag-umpisa ka na ng mission mo. Kadalasan sa vision, iba-iba namang ways yung pakipag-communicate ng God, pero kadalasan sa vision yan siya. Yung para ka na naginip, na meron siyang mga messages sa'yo, meron siyang pinapakita, meron siyang messages sa'yo, yung ganun. Tapos, mahirap talaga siya guys, kasi halos lahat apektado Basta ganoon, tapos madami ka pang kagalit, madami naiinis sa'yo, madami na-irritate sa'yo, kasi syempre, may kinikiri ka medyo from God. Ang reaction ka, mabigay ng warning, pero wala talagang, kumaga wala ka talagang magawa kundi gawin na lang yung mission na yan, no? Pero, ganoon talaga Katulad sa akin, sabi ko sa God gusto ko na lang talaga na kasi ang hirap din naman ng sitwasyon ng gano'n, na parang walang freedom, yung wala kang kalayaan, na parang walang free will. So gano'n ang may mga mission, para bang more on sacrifices, parang wala man lang sabihin na natin walang gaano happiness sa buhay, na more on sacrifices talaga, no? Pero yun na nga, ganun talaga Yun katulad sa akin, sample na lang sa akin na kasi wala kang free will, wala kang freedom. Hindi ka malaya na gawin mo kung anong gusto mo kundi gawin mo kung ano yung pinapagawa ng mission ng God sa'yo. Ganun yung pag may mission ka from God talaga. Katulad sa akin, humihingi nga ako sa God na tsaka yung Jesus Christ, nakunin na lang ako kasi ayaw ko na kasi ayaw ko ng kadramahan dito sa mundo, ayaw ko ng kadramahan ng mga tao, ayaw ko ng katoksikan ng mga tao dito sa mundo, ayaw ko ng dumadaan sa divine plan. Kasi parang tingin ko parang puro kadramahan na lang dito sa mundo. Basta ganon, ayaw kasi ng ganon. Gusto ko din na peaceful yung aking isipan at buhay. Yung gusto ko ng payapa, gusto ko ng maganda din yung buhay ko sana, na alam niyo, may freedom ka, may free will, na hindi ka kontrolado, limitado, and hindi ka yung katulad nito na dumadaan sa divine plan, katulad ng ibang tao malaya. Pero alam niyo, nakarinig ako ng boses, malaking boses. Yun ang boses ng God na tuwing narinig ko yan pag sa vision ko. Malaking boses, pero gising ako niya na. Narinig ko yung malaking boses, no? Gising ako niyan nung hiniling ko sa kanya na kunin na ako, ganun. Lagi ko naman ginagawa yun Kasi hindi ko gusto to yung stuck ako. Yung parang walang improvement yung buhay ko. Tapos nakatali ako sa mission ko. Yung, siyempre, sino ba naman ang gusto na ganun? Kahit sino gusto ng freedom. No? Gusto ng yung may free will. Kaya binigyan ng God ang mga tao. No? Yung walang mission na from God binigyan niyo ng free will ang mga tao to choose, to live what they want, no? Yun nga lang yung may mga mission na nakatali sila sa mission nila, like this. Talagang mahirap siya guys i-carry yung mission, no, from God. Alam niyo kung narinig ko, sabi ng God,
You will help many people. Madami pa daw akong tutulungan ng maraming tao. Sa isip-isip ko, pang away lang ang ginagawa ko. Parang nang-away ako minsan. Pero ganun talaga yon. Kung sa bagay, basahin nyo sa Bible kung hindi ba ganun yung mga ginagawa ng mga prophet at hindi naman sila pang away, kundi nag-reveal nga ng katotohanan, no? At ang koreksyon na nagwa-warning, di ba, kagaya kina Moses, di ba, mga prophets, no, talagang ng koreksyon. Tapos maliban pa dyan, may mga sugo pa na ipadala sa yung God, yung dalawang saksi, at meron pa, maliban sa dalawang saksi, mag-warning sa mga tao, yung meron mga koreksyon sa mga tao, ay madami magagalit dun sa kanila. Ganon yan siya, guys, kahirap at ganon katindi or kabigat or kahirap yung may kinikerry kang mission from God. Kasi hindi nga siya madali, no, i-carry dito sa mundo ng mga tao. Kasi sa mundong to, kaya yung iba, napaplastika na lang kasi ayaw na maka-offend ng dami ng kapwa nila. Ayaw na koreksyonan, ayaw ng iba na koreksyonan sila. Sabi ng iba, sino ko ba naman para koreksyon sa akin? Alam mo kung perfect ka, o di ba? Diba? Ganun yun eh. So, ayan. So, ayan siya guys. May kinikerry kang mission at nakatali ka sa mission mo na parang magpaintindi sa mga tao kung alin yung o may carry ka o may kinikerry kang mission na ipaintindi sa mga tao kung alin yung tama sa side ng light, kung ano yung hindi makapahamak sa mga tao, kung ano yung makapahamak sa kanila na in the end masasaktan sila or masasawi or it's a trap, no? Parang gano'n na ma-trap lang sila na maging victim o maging kawawa sa huli at kung alin yung tamang decision, na best decision, na right, and alam yung sharp and clear isipan nila na it's the guidance of heavenly realm or God or celestial beings kaysa sa parang right versus wrong ba, para ikaw ay magpaintindi sa mga tao na ganyan. Ganyan naman talaga yung mga mission eh. Kagaya ng mga spiritual teaching, mga ganyan. Preaching, yung mga di ba, yung nang-koreksyon, nag-warning, yung mga nagpaintindi sa mga tao kung alin yung tama, alin yung mali, kung alin yung dapat iwasan, kung alin yung dapat na tularan. Yung mga ganun ba? Kung alin yung turo, teaching ng God, tamang teaching ng God, compare sa mga false teaching ng mga false prophets at mga false spiritual teacher, mga ganyan. Ayan siya. Did I explain it well? Kasi baka iba malito ba? Kasi mabilis ako magsalita eh. So, ganyan guys, ang kadalasan ng mga mission from God talaga. Diba? Kahit sa sa Bible, no? Ganyan ang mga mission from God. Hindi yung mag-artista ha, hindi yan mission from God yung mag-artista. Baka yan ay kung may mga nag-artista man, goal nila yan na deserve nila maging artista at pinagsikapan nila kaya nag-artista sila, naging sikat sila. Hindi yan mission from God. Ang mission from God, yan, mga ganyan, mga spiritual teaching, mapaintindi sa mga tao kung alin yung tunay at totoo at tama na spiritual teaching, na teachings from God, no? Para hindi kayo malito mag-base ko sa Bible. So, yan. Para alam nyo kung ano talaga yung tunay, kung ano yung totoo. So, yan. Doon yung mapagtanto kung alin yung tama at totoo compare sa mga false spiritual teaching. Doon nyo din mapatunayan kung sino ang false spiritual teacher o false prophets, kasi yung mga false prophets at false spiritual teacher ay taliwas ang kanilang teachings sa Bible, no? And kung hindi man taliwas, they create their own version ng Bible, mga ganon. Yun mga false prophets and false spiritual teacher. So, yan, blossoming abundance. Magiging abundant na din ang buhay mo daw. Parang ito yung maging blessing siguro sa'yo from heaven, from God, na maka-experience ka din ng buhay na nagbo-blossom na abundance. So, kaya paparating na daw yan, yung blossoming abundance na yan sa buhay mo, yung maging abundant na yung buhay mo. Upright ba to? In reverse. May babalik sa'yo, makipag-reunite sa'yo.
Oo, na magte-take na action. Siguro yan ang may dala ng abundance sa buhay mo. Na mahal ka, in love sa'yo, yan siguro magdadala ng kasaganaan sa buhay mo, yung blossoming abundance. Babalik siya kasi nanghinahin to sa'yo, 5 of Cups. So, nag-regret na nawala siya sa buhay mo, na lumayo siya, umiwas siya. Emotional to, parang na-touch ba kasi naging cold, naglagay ka ng healthy boundary kasi may self-love ka na, kasi you're cold na pagdating sa unemotional dahil hindi nag-succeed, hindi naging victorious yung inyong relationship dati, kaya hindi nagkaroon ng collaboration sa inyo, hindi kayo nagkasundo ba, no, sa pag-uusap ninyo, collaboration ninyo. Isa lang, dami. Hindi naging strong ang bond nyo, hindi kayo nagsama, hindi nangyari yung minanifest mo na mangyari. So yes, yung gusto mo kasi magkaroon sana ng balance sa inyo, kaya kaso lang hindi nangyari yung minanifest mo na magsama kayo, naging cold cut, nalagay ng healthy boundary, nagkaroon ng self-love. Wala namang masama doon manifest mo at nagkaroon naman ng relationship sa inyo. Siguro nangad mo lang na magsama kayo, magkatuluyan kayo, di ba? Kung yun lang naman na nag-manifest ka na parang hindi mo sana magkatuluyan kami, kasal kami. Lalo kung in a relationship naman kayo, hindi mo naman pinikot yan siya, hindi mo naman ginayuma para lang magustuhan ka. Lalo kung siya naman ang purso sa'yo, di ba? Di ba? Magkakaroon na din ng balance sa inyong dalawa. There's a possibility na magkaroon ng balance. Upright ba to? Let's see. In reverse talaga. So, hindi ka na mag-overthink. Makarecover ka na sa anxiety, o hindi na mag-overthink si person mo, no? O kayong dalawa, both of you, hindi na kayo mag-overthink. More on action na, magkabalikan na, hindi na kayo ma-stress. Maging happy na kayo ba? Ay, ano ba yun kanina? Upright ba yun? Parang in reverse eh. I think it's in reverse. So, yan. Or, upright ba to? Upright ba daw to, guys? So, yan. So, positive talaga yung mga mangyayari sa inyong dalawa. You will be together na komportable kayo at home, sa piling ng isa't isa, masayahin, no? Bold and daring, active, energetic, huwag magkasama kayong dalawa para kayo mabata na masaya, naglalaro, komportable sa isa't isa, magaan at malapit yung loob ninyo sa isa't isa. Tuwang-tuwa kayo magkasama. Yung ganyan ba? There's union talaga magaganap dito. May unite kayong dalawa. May masasaktan dito si King of Pentacles in reverse. Unstable. Unsecured. Para maging unstable, unsecured siya. Sasaktan siya, ma-hurt siya. Kasi hindi kayo ma-unite. Dahil ma-unite kayo nitong isa na to ni King of Cups. I think King of Cups yung energy ng isa eh. Dahil hindi kayo nakadestined dito ni King of Pentacles in reverse. Ma-hurt siya. Madami yata. Dahil hindi niya kayo napajuggling. Dahil hindi siya nag-succeed sa ginawa niya na pajuglingin itong person mo, ikaw. Dahil nakarecover kayo from yung na-left out in the cold yung isa't isa. Kasi hindi niya kayo nagawang harangan eh. Magkakasundo at magkakaayos pa kayo nitong person mo, magkaroon ng reconciliation sa inyo ni King of Cups eh. I think si King of Cups ang tunay na nagmamahal sa'yo. Mag-umpisa kayo ng something na stable, grounded, rooted, committed relationship. Upright ba to? I think it's upright. So yes, magkakaroon ng movement, action, may gagalaw, may kikilos, may magme-message, at matagumpay na mag-message yan siya. May succeed yan siya, guys. Kasi goal-driven siya talaga mag-message sa'yo. Dapat ay tanggapin na lang ni King of Pentacles. Huwag na siyang gumawa ng deceit or pangharang kasi maiksi lang buhay dito sa mundo. Instead na maging bitter siya sa love life mo, sa connection niyo ng isang person, ay tanggapin niya na lang, enjoy niya na lang yung buhay niya, mag-focus na lang siya sa kung saan siya masaya. Lalo kung hindi naman siya ganun ka, di ba? Kung
kahit na seryoso pa siya sa'yo, tanggapin niya na lang, lalo na kung alam niya naman maging masaya ka, no? At mukhang ito ang tunay na nagmamahal sa'yo. Baka obsessed lang talaga yan si King of Pentacles sa'yo. Obsessed ba yan si King of Pentacles sa'yo? Oh yeah, obsessed lang talaga yan. Kaya dinipinsahan niya, no? Talagang defensive siya kasi obsessed siya sa'yo. Alam mo yung defensive siya pagdating sa ano. May ginagawa siyang ma-deceit para dipinsahan na humarang-harang siya ba? No? Sa inyong union para hindi kayo ma-unite ng isa. Ganun siya. Kasi gustong-gusto ka pa nitong King of Pentacles na to. Gusto niya mag-reach out sa'yo, na-courageous. Para naghanda din to ng, alam mo yung very courageous na siya. Courageous na siya na mag-reach out sa'yo kasi gustong-gusto ka niya. Na hindi na tatagal at mag-reach out siya sa'yo. Huwag na siyang gumawa. Kung talagang gusto ka niya, hindi mag-effort siya sa'yo. Continuously, hindi na harang-harang pa siya sa mga union o sa mga gusto makipag-unite sa'yo. Huwag na siyang gumawa ng deceit. Kasi, kung gusto ka talaga niya, hindi mag-reach out siya. Kung hindi niya magawa, ayan, yan na. Madaming pwede niyang pagkaabalahan. Madaming pwede niyang pagfokusan, bigyan ng atensyon, di ba? Kung ayaw niya naman mag-reach out sa'yo, ayaw niyang i-pursue ka, huwag na siya huwag na siya manghadlang sa mga gusto mag-pursue sa'yo, huwag na siyang gumawa ng scheme and deceit, huwag na siyang gumawa ng kung ano namang mga blocks sa union mo, reconciliation mo with the person na tunay na decisive and porsigido na i-pursue ka, di ba? Na willing na mag-effort and talagang determined na mag-effort and mag-put ng hard work towards you. Kasi kung hindi niya magawa na mag-reach out sa'yo, mag-effort continuously, kung hindi niya magawa yan, ibig sabihin hindi siya seryoso. Ibig sabihin, obsessed lang siya, hindi kanya tunay na mahal. Ibig sabihin, maaari hindi pa siya makontento sa'yo. Ibig sabihin, hindi siya ganun ka-decisive and prosigido to be with you. Ganun lang yun. So, ito na lamang for collective reading, guys.